Hi! Hi! This is Kuya Fred. And this is Ate Jing, And again, this is Bible Talks. So ngayon, Ate Jing, alam natin, nabitin po kayo sa nakaraan nating pagtatalakay Oo ng nga, ating Bible study, yung ating spiritual na pagkuha. So, ito na po, itutuloy na po natin yung ating pong talakayan. Kaya naman, Ate Jing, talakayin mo na nga kung paano natin ipapaliwanag yung Eucharistia o yung tinapay. Sige, Ate Jing. Sige. So paano nga ba nating tunay na tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo? At paano tayo nakikiisa kay Kristo sa Eucharistia? Paano nga ba? Oo nga. Kasi 'di ba ang Eucharistia tinatanggap natin sa communion, sa Yes. banal na misa. Yes. Nagko-communion tayo ng ganyan. Yes. So pag ni-receive natin ang Eucharist, ine-embody natin yung mga characteristics ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi natin Kristiyano, hindi naman ito yung titulo, di ba? Titulo. Di ba? Parang, Oo nga. Pag titulo, ibig sabihin para bang kayo lang. Oo, ganon. Ganon, oo. Oo. So, paano nga ba, Ate Jing? So, itong pagiging Kristiyano, ito ay way of life o way of living. Okay. Nino? Nino nga ba? Ni? Ni Jesus. Ni Jesus. Kasi Kaya nga, di ba? Kristo ang pangalan niya. So, At oo. Yung So, Kristo na yun, ibig sabihin, hindi pala yun pangalan lang, kundi way of living, sabi mo, Ate Jing. Sige, tuloy mo nga, Oo. Ate Jing. so dapat, kung isinasabuhay natin yung pamumuhay ni Kristo, yung kanyang way of life, Mhm. so dapat maging kagaya rin niya tayo. Yes. Mapagmahal, Mhm. iba maunawain, Mhm. mapagkalinga, Mhm. mapagkumbaba, Yes. di ba? At marami pang iba. Mhm. So dito, kung gusto nating maging o masalamin sa atin ang imahe ni Hesukristo, dapat ay Yung mga kilos natin. tama, kilos natin, Oo nga. gawa, Okay. at Okay. sa pananalita rin, di ba? Ibig mong sabihin, Ate Jing pala, so kung bilang Kristiyano tayo, yung ating pamamaraan ng pamumuhay ay kay Kristo rin. Dapat So, ngayon, isinasabuhay natin. Kung sinasabi mo na bilang Kristiyano ka, dapat nasasalamin sa iyo kung paano yung mga naging kilos at gawa ni Jesus. Yun pala yun. Tama, oo. So, ibig sabihin pala, yun pala yung ibang nagkukulang din naman. Di ba Baga, sinasabi? kiniklaim nila. Oo. Kasi di ba sinasabi nga, we are created in the image and likeness of Christ. Yes. O, dapat maging katulad tayo ng ating sinusundan. Yes. Yun pala yun. Kasi dati-dati, pag naririnig ko, hindi tayo against sa ibang sekta again, pero naririnig ko kasi sinasabi nila, Christian kami. Christian ako. So, ang feeling ko noon, napakamakasalanan ko. Sa totoo lang. So, ito pala, maliwanag sa mga pinaliwanag mo, Ate Jing, yung pagiging Kristiyano ay way of living. So, once na yung pamumuhay mo ay hindi kagaya kay Jesus, ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Oo, hindi rin tayo follower. Kasi hindi tayo nagpa-follow ng Title kanyang lang. aral, di ba? Title lang pala. Oo. Okay. So, ngayon, ito na ngayon yung titingnan natin. Paano nga ba nating na-connect, o paano nating nagagawang makiisa sa ating Panginoong Jesucristo at sa simbahan sa paggamit o sa pagdaan natin sa Eucharistia, Ate Jing? Ano ba yung pwede nating idagdag doon? Kumbaga, sa pagsubo ba natin ng osya, yun na ba, sapat na ba yun? Pakidagdagan mo nga. Siyempre, hindi naman sapat yun. Kasi naman, bilang Kristiyano, di ba, alam naman natin, may mga aral si Jesus na sinusundan. So, yung aral na yun, dapat ay isinasabuhay naman din natin. Hindi lang basta yung take ka lang ng take ng communion. Pero kung paglabas mo naman ng simbahan, ay hindi nakikita sa'yo hindi sa'yo nasasalamin ang mga characteristics ni Jesus. Parang, So, ibig mong sabihin pala, sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, kasi ang dugo po, kasama na sa katawan yon. Ngayon, tinitingnan natin ito, kumbaga kahit pala makarami ka ng ostyang sinusubo mo sa simbahan, kung hindi mo naman nauunawaan yung simbolo ng katawan at dugo ni Kristo sa pamagitan ng ostya, sige, di parang mekanika lang yon. Yes, Yeah, diba? naalala ko, Ate Jing, may sinasabi kayo Actually, yung binabanggit mo kanina tungkol sa Monay, sige nga, explain nga natin kung paano yun. Kasi di ba ang ostya na tinatanggap natin flat. Yes, flat Di siya. ba? Flat siya. Kaya siya flat dahil walang lebadura. Lebadura. Ang lebadura po ay? Pampaalsa. Ayun, sige. Mamaya explain natin yan. Sige, tuloy natin. Kung flat siya, hindi katulad ng Monay, ang Monay pala, sabi nga nung ating kapatid na si Brother Ryan,
mamintog siya. Yan, oo. Malaki. Mhm. Kaya lang, pag naupuan mo, nagiging Napipipit. napipipis o Flat. napipitpit, Oo. flat siya. Ibig sabihin, fake yung itsura ng monay. Kasi nga, meron pala siyang ipagbabago pa. So, parang sa atin, sa simbahan naman, yung ostya, sabi nga, wala nang pwedeng ikapitpit pa yan. Kasi ang ostya, flat na siya, di ba? Mhm. So, ngayon, kuhanin natin spiritual ngayon. Paano ba nating naiintindihan o naunawaan yung katawan dugo ni Kristo? Sa pagtanggap pa natin sa Kanya bilang pagkain, ano? Meron tayong dapat gampanin. So binanggit natin sa Oo. unang video, Ate Jing, naalala ko. Sabi mo, yung trigo, Mhm. di ba ang tinapay, kamo, bago mabuo yan, ay mag-gather o mag-harvest ng trigo. Trigo. Tapos ang sabi mo nga, kamo, ay, ano yun? Gagawin natin Iga-grind siya, harina. O, tama. iga-grind muna Iga-grind siya, oo. hanggang maging harina. Mhm. Tapos hahaluan natin ng tubig at asin. Yun. Tapos imamasa na. So, ibig sabihin, workout pala ang tinapay para Siyempre. bago siya mabuo. Hindi Oo. pala siya as is ng basta na lang, ito tinapay. Ay, hindi Kasi Oo. tapos isasalang mo pa yan sa apoy, di ba? Ayun. I-bake mo pa siya. And Apoy. mamaya, tatalakayin natin ang apoy para maintindihan ng ating mga tagapanood nang sa ganon, madagdagan yung ating spiritual na pagtanggap sa ating pong mga ginagampanan sa ating banal na misa at kasabay nito yung pagkakaunawa natin sa ating mga gospel. Oo. So balikan natin ha. So sabi mo nga, so sa tinapay na ginagawa tulad dito, naalala ko po kasi Ate Jing, merong pinagdiriwang sa ating Biblia, nakasulat yan, Yung pista. yung pong pista. Oo, may pista tayong pinagdiriwang. Pista ng ano yun? Asimo. Asimo. Yun yung pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang lebadura. Mhm. So ito, related talaga siya pagdating dito sa sinasabi mo kanina, no? Ito yung Passover, di ba? Yes, Passover. At ito rin yung sinasabi sa Pasko. Kasabay nun. Kasi nga, ang Passover pala, o yung Paskwa, ito yung meron tayong nilalagpasan. Yes, Tama. oo. Mhm. Tama. So ngayon, ito na. Kagandahan nito. Di balikan natin yung tinapay kanina. Yung tinapay, kanina. Na-excite ako Kasi na naman. nabanggit mo kasi pala kanina yung monay. Di Yung ba ang monay, oo. monay, sa panglabas niya, malaki. Malaki. Pag nakita mo, malaki pero hangin pala yung nasa loob. Pag gutom ka, nakita mo yung monay, parang bawang. Ang Oo. sarap-sarap niyan. Pero ngayon, Hindi pag pala. kinain mo na siya, masarap siya pero flat. Di fake lang pala Fake na lang. fake na malaki. So hindi tunay Tama. na malaki. Tama. May Kaya, pagkukunwari. kaya nga, fake nga. Kaya pala, sinasabi natin, ito na yung spiritual nating pagninilay-nilay, reflections tungkol sa ating ostya o yung katawan dugo ni Kristo. So sa atin, totoo naman, si Jesus din naman, hindi katulad ng peking monay, Mhm. gumawa ng kabutihang mga tunay. Oo. Kaya naman nga, sa kanyang mga ginampanan, kaya nga siya nalupok sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, lahat ng ginawa niya, Tama. kanan, Si kumpare, hindi mo pwedeng makita ng may kaangkas na babae sa kanyang motor nang sasabihin mo, oy si pare, Kumakanan. So, ibig sabihin, Kumaliwa. kumaliwa, nangaliwa siya. Bakit? Yung ating katuruan po, ang nagsulat nito ay mga Hudyo. And of course, binanggit natin sa atin pong unang video na biniti namin kayo talaga, ang ating Bible po ay hindi pwedeng kuhaning literal, kundi ang Bible natin spiritual at kasama yan, yun pong pagkuha ng traditional din. So Bible and tradition, bakit hindi natin maunawaan yung ating mga nakasulat sa Biblia kung hindi natin kukuhanin yung tradition ng mga nagsulat? Siyempre, sabi nga natin, ang nagsulat yan, mga Hudyo, natural. Yung kanila pong mga pamamaraan ng pamumuhay, yun ang isusulat nila. Oo. Kasi kung ang nagsulat yan, Ilocano, malamang Ilocanong paraan ang gagamitin dyan. Lahat ng pamahiin, nandyan yan. Kung sakali naman ay Kung Tagalog, Pilipino. kung Pilipino, Uh-huh. Pero ang nagsulat po kasi, mga Hudyo. So, balikan natin, ito napakaganda. So, ang ibig sabihin pala, Ate Jing, sabi mo kanina, yung ostya, ito na yung as is na yun na yung kanyang tunay na form. Yes, oo. So, ibig sabihin, yun yung totoo, hindi peke. Mhm. Ngayon, sabi natin kanina, binanggit natin, si Jesus po ay gumawa ng mga kabutihan tunay. Mhm. O, hindi siya gumawa ng kabutihan na, para lang ma-recognize siya. Oo. Actually, sa tanda ko nga, Ate Jing, di ba? Natawag pa nga siyang siraulo sa paggawa ng kabutihan Kasi tunay. dahil may sakripisyo yon, may pagpapakasakit. Sino ba ngayon sa atin ang gagawa ng kabutihang may pagpapakasakit? Sa panahon na ito, kung alam mo mapapako ka, ba't ka naman magpapasa ng salita ng Diyos? Kaya lang, this time, sa panahon na ito, hindi ka na ipapako, pero pwede kang matuligsa
pwede ka na lang din na ma-reject. Yes. Pero at least, hindi ka mamamatay. And yung kamatayan, ay nangyayari yan pagka po yung kabutihan dala-dala mo sa puso mo, hindi mo ginagawa. Mm-mm. Kagaya ni Jesus. So ngayon, balikan natin. Ate Jing, ano pa ba pwede mong idagdag sa ating tinapay na walang lebadura kagaya ng kabutihan ni Jesus? Meron ko ba bang Hindi, naiisip? yan, kung tayo naman ang gagawa ng kabutihan, dapat hindi naghihintay ng kapalit. Mhm. Dapat tunay yun. Mhm. Hindi yung tutulong ka kasi gusto mo ma-recognize ka. Mhm. Hindi yung magdo-donate ka, tapos may malaking nakasulat, donated by, ganyan, Wow. di ba? Wow. Tunay ba yun? Di, ibig mong sabihin pala, kung ganyan, ipinakikita mo sa kapaligiran yung ginampanan mong kabutihan, Mhm. Tapos yung recognition binigay sa iyo ng kapwa-tao mo. So yung biyaya galing sa Diyos, hindi mo na makukuha kasi tinanggap mo na yun sa tao eh. Kung yun ang hinahabol mo kabutihang pansarili, O di parang nagdeposito ka sa langit ng kabutihan, tapos winidraw mo dito sa lupa. agad-agad. Anong maiiwan? Ala na. Agad-agad, Oo nga. Oo. nga. So, ang dapat pala nating pagpokusan sa paggawa ng kabutihan ay kagaya ng pagtanggap natin ng katawan dugo ni Kristo. Mhm. Gagawa ka ng kabutihang Yan. walang hinihintay na. Kapalit. Ayun. At tatanggapin din natin yung mga sacrifices, yung Yes. mga sakit na yan. Kasi di ba sa paggampan natin sa kabutihan, talaga namang minsan ikaw na yung gumagawa ng mabuti. Mhm. Ikaw pa yung masama. Teka, dahil dyan, Ate Jing, may naiisip akong imahe, Paki-explain mo nga ito. Yung Sacred Heart. Oo. Ipasok mo nga yan. At pagkapasok Sino? mo yan, baka maaari, ipasok na rin natin yung sa apoy. Oo, Dire-diretso sige. na ito, Oo. Sino sa inyo nakakita na ng image ng Sacred Heart of Jesus? May sasagot yan. Ako. So, di ba, sa Sacred Heart of Jesus, makikita natin, merong puso sa Yes. gitna dito kay Jesus, Mhm. merong apoy sa ibabaw, Mhm. at merong nakapaikot na tinik. Okay? Oh. Paki-explain nga, bakit Yan. nga po mayroong apoy sa ibabaw? Ano ba ibig sabihin? Kasi ibig sabihin nun, yung pagmamahal ni Jesus Mhm. ay maalab. So, meron siyang maalab na pagmamahal. Ano ba ibig sabihin ng maalab na yon? Bakit maalab? Yun yung gumagawa ka na nga ng kabutihan, ikaw pa yung masama, gagawa ka ng kabutihan, ikaw yung sasaktan. Yung, Ibig mo sabihin, kung gumawa ang kabutihan, chichismis pa ako na peki ginawa ko, gano'n. oo naman, normal lang nangyayari yun. Kaya meron siyang tinik. May Kasi tinik. gumawa ka ng kabutihan, tapos yung kabutihan ginawa mong tunay, nasaktan ka dahil chinismis ka nila, Oo gano'n. naman, Ayun. tutuligsain ka. Kaya nga sabi sa atin, di ba, the more na gumagawa ka ng kabutihan, mas nadadagdagan kasi yung mga pagsubok natin. Mhm. Kasi doon nasusukat yung katatagan natin eh. Parang Teka. nag-aaral tayo sa school. May dagdag ako, Ate Jing, bago mo ituloy yung pagsubok na yan, teka, tapusin mo na nga, pagsubok sige. para maliwanag sa kanila. Ayan. Tapos, di ba, yun nga, yung tinik na yun, Mhm. yun yung mga sakit na mararamdaman natin, yun yung mga sakripisyo, pagpapakasakit. Kasi nga, sa kabila ng mga kabutihang ginagawa natin, tayo pa rin yung nasasaktan. May iyak tuloy Sakit ako. no? Ganon talaga. Sabi nga, way of living. Di Way ba of living. Di ba si Jesus sa sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. Yes, hindi tinanggap. Di ba? Tapos, yung mga Hudyo pa, yun ang nagpapako sa kanya. Mhm. Di ba ganon yung nangyari doon? Tama. At mismong mga Hudyo din, nakalahi niya, hindi siya tinanggap. Siyempre masakit din yun, di ba? Dahil ang puro mabuti naman yung Saka pinakita sa niya. tanda ko, Ate Jing, sinino nga siya doon eh. Ang Oo. sabi sa kanya, anak lang ng karpintero yan, o alwagi po, karpintero yan. Dinaliit, di ba? Pinaliit. Ngayon, isipin ko nga yung karagdagan pa. Kung binabanggit mo kanina, yung tungkol dun sa pagsubok, naisip ko ngayon, yung problema. Ano ba pinagkaiba ng pagsubok at problema, Ate Jing? Paki-explain. Di ba yung problema, pag problema, gawa yan ng tao. Pero Mhm. yung pagsubok, pwede natin sabihin galing sa Diyos. Okay? O di ba ganun yun, yung pagsubok, parang yung problema, halimbawa, nangutang ka. Mm. Hindi ba ikaw yung nag-create noon, tapos hindi mo na mabayaran? Mhm. Gawa ba ng Diyos yun? O Agawa ko. ikaw kaya yung So, ibig mong Decision. sabihin pala, pag nakita ko yung kapitbahay ko, kaya pala may aral tayong isarado mo yung pinto mo at saka yung bintana mo. Kasi pag nakita mo yung kapitbahay mo, bumili ng TV, 65 inches, tapos free wifi, tsaka may washing machine sa loob yung TV, Oo. nainggit ako,
gusto ko rin. Pero ang tanong, kaya ko ba Yun siyang nga. bayaran Ang talaga? ano naman, sige, baka kasi malito sila doon. Mhm. Yung pag-utang o paghiram naman din ng pera, hindi masama. Yes? Di ba, hindi naman Hindi masama naman. dahil nagkakaroon tayo ng pangangailangan, Pangangailangan. mga emergencies, At lalo na yung nagigipit mga kasi tayo. pwedeng hospital bills or yung pagkain sa araw-araw. Hospital bills agad, nakakatakot to. Pwedeng ganon. Pero ang masama nun, kapag tinalikuran mo naman na rin yung responsibility mo o kapag Yes. sinisingil ka, ikaw pa yung galit. Wow. O, yun, problema yun. Bakit? Tama nga yung sinabi mo, kung yung utang ay gagamitin mo para matularan mo rin o magkaroon ka rin ng mga kagamitan gaya nung sa kapitbahay mo, Mhm. dala ng inggit, Talagang ingit. problema yun. Sa una, kung kaya mong bayaran, okay pa. Okay lang, oo. Pag kinapos Siyempre. ka, itong malungkot, pag kinakapos ka na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Una sa lahat, sabi nga ni Brother Ryan, yung kaibigan natin, baka magbalot ng dyaryo, gatukan ka ng Diyos. Mhm. Bakit ako pa may sabi sa'yo na bumili ka ng TV? Mhm. Diba? Kasi Ng washing tingnan mo, machine. nasisi mo yung Diyos, samantalang ikaw ang gumawa ng paraan para umutang ka. 100 inches pa, ano? O yun nga, laki-laki, tapos may free wifi, tsaka may free washing machine sa loob. Isipin mo, yung TV mo naglalaban ng pusa, di ba? Yes, Joke oo. lang yan. So, yun pala ibig sabihin ng Ate Jing, ng problema. Ginawa ng tao. So, ngayon, ang problema din sa mga ganyan ay nakukuha natin sisihin ng Diyos. Mhm. Samantalang tayo pala Ang nag-create. gumawa nun. Inaalala ko, sabi nga ng ating kapatid na Brother Ryan, sabi niya, Brother, sabi niya, ito ang problema. Pag hindi mo kaya, bitawan mo. Ibig sabihin na hindi para sa'yo. Pero ang pagsubok, tandaan natin ang pagsubok, laging para sa atin yan. Kasi hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kaya lang, bago yan, Ate Jing, ano ang pagsubok nga? Actually, ang pagsubok kasi, binibigay yan ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yes. Diba? Sinusubukan tayo. Kapag nakikita ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanya, Mhm. sinusubukan niya tayo kung hanggang saan talaga yung katapatan natin sa Kanya. Oh, yes. At Tama. kapag nalalagpasan natin yon, madadagdagan. Kasi tingnan mo, imaginein mo, yung tao Imagine na walang kaalaman tungkol sa Diyos, halimbawa yung mga nasa bundok, ganyan. Mm. Diba walang nakarating na missionary sa kanila para magpahayag Karaniwan. ng salita ng Diyos. Sa palagay mo, anong pagsubok ang gagawin sa kanila kung hindi naman sila naaralan? Naaralan. Katulad doon sa kung tayo mismo, meron tayong aral, ganyan, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, marami ng panggagalingan, di ba? Mhm. Sa TV, sa simbahan, sa mga religious organization. So talaga namang natututo tayo at alam na natin kung ano yung tama at mali, kung Yes. ano yung makakasakit sa Diyos at sa kapwa. Mhm. Alam na natin yon. So doon tayo susubukan. Ayun. So ngayon, kung sinasabi mo pala yan, Ate Jing, yung kaninang binabanggit mo, yung pagsubok ay nararapat sa mga taong naka-enroll. Kasi pwede natin i-consider para tayo nasa eskwelahan. Excuse me. Kumbaga parang ganito, kung tayo po ay nagpapakatuto o inaalam natin ang mga tungkol sa ating pinapakinoong Jesucristo, ay inaalam natin yung tungkol sa Kanya. Kung parang sa pagpasok mo sa isang sambahayan, kung yung Panginoon, ang Panginoon, ito yung sentro ng ating buhay. Karagdagan natin, Jing, Oo. sentro ng ating buhay. At yung Panginoon, meron po siyang alagad. Mhm. Yung alagad, ito yung taong may Panginoon. At yung Panginoon, merong alagad. Diba sila Peter din sinubukan? Sige, Ate Jing, Diba? tuloy mo lang. Yun nga, diba si Peter, yung, ano na nga yung sabi ni Jesus kay Peter noon, kung mahal mo ba ako? Mm. O nagtaksil ba siya? O sino ba ang nagtaksil kay Jesus? Diba? Actually, si Pedro yun eh. Si Tatlong Peter beses nga, siya diba? tinatry. Pero balikan muna natin, Oh. kung sinasabi natin, kung yung taong may Panginoon, ang tawag ay alagad, ibig lang sabihin, itong alagad, inaalam niya ang do's and don'ts sa kanyang pinapanginoon. Mhm. So sa ngayon, tinitignan natin, tayo po yung mga namamanginoon. And hopefully, pasensya na po, hopefully, ang Panginoon nating lahat ay Jesus. Yes. Kasi, tignan natin kung ang Panginoon, ito iniikutan ng ating buhay, magbigay tayong sample. Mhm. Pagising mo sa umaga, Cellphone. Tapos ngayon, pamamaya, trabaho ka, o kung nag-aaral ka man, sige, pumasok ka. Tapos ngayon, sa middle ng klase, cellphone. After nyan, sige, kwentuhan ulit. Recess, ano? Recess. Recess, Cellphone. cellphone.
hanggang sa tanghalian, habang kumakain ka, cellphone pa rin. Hanggang sa bumaghapon, bago matulog, still, cellphone pa rin. Ngayon, Ate Jing, saan ba umikot yung buhay natin pagka ganun? Sa cellphone. So, ang Panginoon mo ay Cellphone. cellphone. See? Ngayon, ito po yung sinasabi natin, sana lahat tayo, ang maging sentro ng ating buhay ay si Jesus. Kaya hindi lahat ng sinasabi na alagad ay alagad ng Diyos. Kadalasan yan, alagad ka kung saan umiikot ang buhay mo. Buhay mo. So, bakit natin tinatalakay ito? Kasi po, para maintindihan natin yung sinasabi natin kanina na pagsubok. Balikan natin. Sinasabi natin kung tayo po nagpapakaalagad, pwede nating sabihin na tayo po ay naka-enroll kasi nag-aaral tayo. Diba? So, ang ating pinaka-teacher ay ang ating Diyos. So, ngayon, sa ating pagiging estudyante niya, natural. Kanino ibibigay yung pagsubok? Sa tambay sa labas? O dito sa naka-enroll para sa Diyos? Sa naka-enroll. Yun. Kaya naman ang pagsubok, sabi natin kanina, although na-advance natin yung konting kapaliwanagan, ang sinasabi lang natin, natural pong magkaroon ka ng pagsubok at ito pa kagandahan. Ito, there's more. Ito kagandahan, ha? Habang lumalalim ka sa pakikipag-ugnayan mo sa iyong pinapanginoon, mas humihirap ang pagsubok. Tama Kaya lang. yan. Totoo yan. Napagdadaanan natin yan eh. Kaya ang tanong ko, Ate Jing, yung mga pagsubok ba na yun, kinakaya ba natin yun? Mahirap pero sa tulong na rin ng Diyos, no? Ayun. Dahil, at saka sa mga sakripisyong ginagawa natin, Amen. natutulungan din tayo ng Diyos. Amen. So, ang ibig nating sabihin, o ang ibig sabihin ni Ate Jing, talaga naman, wala tayong nagagawa nang hindi tayo tinulungan ng Diyos. Kaya naman din, Totoo siguro, naman. idagdag na lang din ito, Ate Jing, maaari na tayo po ay nagkakaroon ng yaman, material na bagay. Maaari tayo ay nakakakuha ng mga posisyon, like, kung nag-aaral ka ng pagiging guru mo, nakuha mo yan. Nag-aaral ka ng pagiging engineer, nakuha mo yan. Nakuha mo yung titulo ng ikaw, accountant ka, okay yan. Pero wag natin kakalimutan, maliwanag sa sinabi ni Ate Jing, tayo po ay tinutulungan ng Diyos. So ito lang, sa doxology, dagdag natin ito, ang karangalan at kapurihan at kapangyarihan, walang iba, kundi sa Diyos lamang, hindi sa atin. Kaya naman tayo po maintindihan natin, ang bawat tao na nagkakaroon ng skills, Yeah. lalo ang titulo, ay galing po sa Diyos. Oo. Huwag naman natin pakakrim masyado Oo yun. nga, oo. Ang karangalan talaga para sa Diyos. Amen. Tsaka dapat tatandaan din natin na kapag mayroong mga dumarating sa ating mga material, di ba, Mhm. na biyaya, Mhm. pagsubok pa rin sa atin ng Diyos kung saan natin ito gagamitin. So, ibig sabihin pala, naalala ko, marami nagsasabi, feeling blessed. Oo eh. Tapos yung feeling blessed, yung biyaya, hindi mo na alam na pinadali mo dapat sa ibang tao. Inangkin mo na. Blessing ba yun? Pag inangkin mo naman, syempre, hindi na. Hindi na, Dahil syempre gusto tayong maging daluyan ng biyaya ng Diyos, pero dapat alam natin kung saan natin gagamitin. Dapat para sa Kanya din yun. Dapat pala maunawaan natin yung mga Oo. biyayang iyan. Kasi, kung ang biyaya ay dumadaloy sa'yo, dapat matuto ka rin ipadaloy sa iba. O yun. So ngayon, ito na. Natalakay natin ngayon yung pong ating tinapay. At yung Eucharistia, kung paano natin nakakaisa ang ating Panginoong Diyos at kung paano tayo nakikisa sa simbahan. Kaya naman, binabanggit natin kanina, kaya pala kahit na makailang beses kang sumubo ng ostya, kung hindi mo naunawaan, sa pamamagitan ng ostyang ito, dapat ikaw taglayin mo yung karakteristik ng ating pinapanginoon. Si Jesus yun. Ibig sabihin, dapat mamuhay ka ng kagaya na sa Kanya. Gagawa ka ng kabutihan, walang hinihintay na kapalit. Oo. Dapat Pero, lang. pag ang ginampanan mo ay taliwas sa Kanya, pwede ba natin sabihin na anti-Christ yun? Pwede. Pwede. Kasi alam mo na, kilala mo na si Jesus, pero taliwas pa yung ginagawa mo. Nakakalungkot yun. Nangyayari talaga. So, hindi pala ang anti-Christ ay yung mga nasa labas ng simbahan. Akala kasi natin, di ba, pag antichrist, yung mga mukhang satanista. Mhm. Yung mga parang akala natin kulto. Mhm. Hindi pala ganun yun. Pero Kasi ito ang mga nga, antichrist, kilala mo si Jesus. Ayun. Pero ang ginagawa mo, yung taliwas ng ginagawa niya. karaniwan, yung mga kultong ito, hindi nila kilala si Jesus eh. Hindi. Tapos bigla na lang, anti-Christ sila nang wala silang nalalaman. Oo, Alam po hindi ninyo, ganun. maaaring nalilito kayo sa pinag-uusapan. Ang Jesus po, yun po ang pangalan ni Jesus mismo. Balikan natin yun. Yung Kristo po ay bansag yan sa mga gumuwang extra pagpapakasakit. Kasi isipin po ninyo, alam na alam mo from the start na ikaw ay ipapako hanggang sa mamatay ka. Handa ka bang sumuong doon?
Diba? Hirap nun. Mahirap yun. Ako po, kung ipapako nyo ako, wag muna. Ano? So, Pero dumarating talaga yun eh. Hindi naman yung literal na pagpako, di ba? Kung hindi Sige nga. yung... pakitalaki nga natin, Ate Jing. Total, eto na rin naman tayo. Dagdagan na natin yung kanilang kaalaman. Paano ba natin kukuhanin yung pagkakapako ng spiritual? Jesus. Oo. Spiritual, ah? O di sa atin, kung makikita natin si Jesus na nakapako, Mhm. nakapako ang kanyang mga kamay, Kamay. at yung paa. Mhm. So, nagagawa nating ipako si Jesus, di ba? Sa krus, Mhm. yung kanyang mga kamay, Mhm. kapag tumanggi tayong dumamay sa ating kapwa. Ay, teka. Pinapako mo siya nun. May nakalimutan akong itanong sa'yo, Ate Ano Jing. nga ba yun? Naalala ko yung sa ama namin. Ay, oo. Yung bigyan mo kami ng aming kakanin. Tinapay, di ba? Pinag-usapan kanina. So, nabanggit mo yan. Maki-explain mo nga yun. Yung bigyan mo Oo. kami ngayon. Paano yun? Di ba kasama sa panalangin ng ama namin yun? Mhm. Yung bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Mhm. O di, ano nga ba yung hinihingi nating pagkain sa araw-araw? Lechon ba? Lechon? Lechon ba? Lechong manok. Lechon mo na Oo. po, baboy. Kasi syempre naman, dahil bilang tao, kailangan naman din nating pakainin ang ating katawang lupa. Yes. At dahil tayo ay may kaluluwa, dapat din naman nating pakainin ang ating kaluluwa, di ba? Ibig mong sabihin pala sa ating pagiging tao ay ang pananagutan natin dalawang bagay. Una, yung pangkatawang lupang pangangailangan at yung pinakamahalaga, yung pangalawa, yung ating pangangailangang pangkaluluwa. Oo naman. Kasi syempre, kapag tinawag na tayo ni Lord at babalik na tayo sa Kanya, di ba ang naiiwan naman yung katawang lupa natin? At yung kaluluwa, yun yung nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. O, kaya kailangan nating binubusog din natin ang ating kaluluwa. Yes. Kaya nga dun sa panalangin ng Ama namin, di ba sinasabi na bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Parang ibig sabihin na lang din nun ay bigyan mo kami ng mga opportunities na baka gawa ng kabutihan sa araw-araw na Amen. maiaalay namin sa inyo. Amen. Ganon. Napakaganda ng talakay natin na ito. Hindi Sa yun totoo yung lang, bigyan mo ko ng ulam, Ulam. 3 times a day. 3 times a day. Oo. Plus yung merienda, mid-morning and mid-afternoon. At may Tapos meron pang midnight snack midnight ka pa. snack pa, Diyos ko po. Kaya, ito Baka ma-high blood na tayo niyan. nagkakatabaan po tayo ngayon dahil dyan. Mhm. Hindi ko nga alam kung sisihin ko ba yung food panda at na-invento ba yung food panda. Eh, no? Kaya nga. Tsaka alam mo kasi pinag-uusapan naman natin kanina ang misa, di ba? Yes. O Yes. ayan, ito na yung pagkakataon na yung gagawin nating kabutihan sa buong linggo. Ayan. Ayun, di ba? Pagdating Ganda natin sa simbahan, Yes. sisimba tayo. Mhm. Iaalay natin lahat ng nagawa nating kabutihan. Teka lang. Diyos. Yun ba yung ang sinasabi ng kunin, yung kanta na Oo, yan? di ba? Kantahin mo nga, brother. Offertory, kunin at tanggapin ng mahalay. Oo, di ba? Yun ba yun? Oo, kasi ang inaalay natin doon, gawang kabutihan. Akala ko inaalay doon yung pera. Hindi, totoo namang meron tayong inaalay kasi na hinuhulog natin Pera. sa buslo, di ba? Kasi alam mo, napaka-importante nun na magbigay naman tayo ng financial support sa ating simbahan. Napakarami naman pong gastusin. Oo nga. O di ba yun lang electric fan, yung helicopter, no? Ito, dito sa SND, 2 helicopter dyan eh. Dalawa lang ba? 2 na. O yun. 2. Pero kasi, marami pa ring fans na Oo, extras. syempre maraming bills ang ating simbahan. Di ba papasweldo pa yan. Tapos may mga napupunta actually may mga napupunta sa Roma, may porsyentong napupunta sa Roma, Mhm. sa diocese, Mhm. ganyan, tapos sa parish, Mhm. mga sweldo ng staff, mga charitable Charity works, Mhm. ganyan. Meron pa nga medical, may mga Scholars. mission, Of scholars, ang dami niyan. Actually, ang Katoliko, ito ang pinakamalaking charitable institution. Ano? Yeah, oo. Totoo. Kaya So, tama. dapat nararapat lang naman tulungan natin ang ating simbahan dahil hindi naman din yan magiging simbahan o di ba kung wala Tama. naman tayong itutulong. Tama. Mhm. Kasi actually, yung simbahan natin, lalo ngayon, paganda na simbahan, natural, binibigay sa atin yung comfort ng ating mga kaparian. Kaya naman ginagawang ganyan. Actually, dito po sa Cabanatuan, ang simbahan natin sa Kapitan Pepe ay air condition yun. Napaka-komportable, no?
Fully. Di ba? Kaya nga minsan kung hindi tayo magbibigay, nakakahiya rin naman na sa Yes. Diyos na itatapat pa natin sa atin yung electric fan. Tapos pagkahugutan Sinolo na na natin ayaw mo magbigay. ayaw mong magbigay. Ayun. Pero yun, yung pinaka-importante naman talaga na ang Yes. iaalay natin ay yung gawang kabutihan natin. Paano kung sakali wala kang nagawang kabutihan at nagsisimula ka pa lang? Parang ganito, tayo. Mhm. Nagsisimula pa lang tayong matuto. Nagsisimula pa lang tayong gumawa ng kabutihan. Kaya lang, marami pa tayong kahinaan eh. Okay At lang ang yun. kahinaan, Ate Jing, totoo lang, hanggat buhay ka, may magagawang kasalanan. Normal naman yun. Kaya lang ang importante nun sa ating pagsasabuhay at kung tayo naman ay may kahinaan, pwede naman nating pasanin, di ba? Mhm. Pwede nating pasanin habang tayo rin naman ay namamahagi ng salita ng Diyos. Mhm. Hindi naman tayo perfecto. Pero yun ba, pwede ko rin bang ialay yun pagkalinggo? Oo naman. Pwede. Oo, pwede Ayun. nating ialay yung ating mga kahinaan, yung Mhm. ating mga, alam mo na, yung mga struggles din natin sa buhay. Kasama nating iaalay yun. Kasi iniisip ko, para bang kung ako ba susunod sa kalooban ng Diyos, makasalanan pa ako. Pwede ba yun? Diba? Makasalanan ako? Diba si Jesus pinadala rito sa mundo hindi para sa mga banal, Mhm. kundi para sa mga makasalanan. Amen. Hindi ba ganun yun? Nakita po ninyo, napakaganda ng Oo, talakay kaya dapat natin. hindi tayo naghuhusga. So ngayon, mas naunawaan ko na sa pagtanggap pala ng katawan dugo ni Kristo, sa pakikiisa kay Kristo, dapat itong mga pinag-usapan natin ito, yun yung tataglayin natin. Mhm. Kaya naman po ito, sa amin pong pagninilay na binabahagi sa inyo, sana po may nakuha po kayo sa amin. Siguro, ito Okay muna na yung yun. ating tatalakay, at ito muna yung ating tinalakay na pwede nating ikat muna dito, ipamahagi sa kanila, at alam naman natin, marami pa tayong pwedeng matalakay. Sana po may nakuha kayo sa amin ni Ate Jing, ano? Mhm. Muli po, ako po ang inyong Kuya Katikista, Kuya Fred. At ako naman si Ate Jing. Yes. And this is Bible Talks. Hanggang sa muli. Bye! Bye.